Bago ko simulan ito, kung ikaw ay hindi sang-ayon ang kalooban at paniniwala sa mga ganitong bagay, mas mabuti na i-skip mo na lamang ang video na ito. Ang pera ay importante sa napakaraming dahilan. Tinutulungan tayo nitong mabili ang mga bagay na gusto at kailangan natin, gaya ng pagkain, damit, tirahan, edukasyon at kaaliwan. Binibigyan din tayo nito ng kalayaan upang makapili kung anong klaseng buhay ang gusto nating magkaroon, matupad ang mga pangarap natin at suportahan ang anumang ating adhikain sa buhay. Kaya tayong bigyan ito ng seguridad at peace of mind dahil sa pamamagitan nito, kaya nating hawakan yung mga problema at hindi inaasahang gastusin o mga emergency. Ang pera ay tinutulungan din tayong makatulong sa iba sa pamamagitan ng pagdodonasyon sa mga charity, pagsuporta sa ating pamilya o maging paglikha ng trabaho o kabuhayan para sa iba. Paano man, ang pera ay hindi kayang tumbasan ng kaligayahan, pag-ibig at kalusugan. Ito rin ang siyang nagiging sanhi ng kasakiman, korupsyon, hindi pagkakapantay-pantay at stress. Ang pera ay kaya tayong gawing makalimot sa ating pinahahalagahan, ang ating mga tunay na layunin, pati na din ang pagkakaroon ng pagpapasalamat o kasiyahan. Ang pera din ang siyang nagiging ugat ng pag-aaway, inggit at karahasan. Kaya naman, hindi natin dapat hayaang kontrolin tayo ng pera o idepina tayo nito. Dapat nating gamitin ang pera sa matalino at responsableng paraan at ibalanse ito para sa iba pang aspeto ng ating mga buhay. Dapat din nating i-appreciate ang mga bagay na hindi nabibili ng pera, gaya ng mga relasyon, karanasan o espiritualidad. Tayo din ay maging mapagbigay at maging maawain at matutong ibahagi ito ng taos-puso sa mga mas nangangailangan pa nito. Ang pera ay kasangkapan at hindi isang pangarap o layunin. Ito ang mahalagang gamit ng pera para sa mga may malalim na pananaw sa buhay at espiritualidad. Ang pera ay inilalarawan nila bilang isang nilalang na mahiyain at sensitibo. Ito ay isang nilalang na ayaw ng ingay. Mas gusto nito na maglagi sa mga lugar na may kapayapaan at kabalansehan at umiwas sa mga lugar na may ingay, tunog na malakas, pagtatalo at pagmamayabang. Sa video na ito, ating tutuklasin ang dahilan kung bakit takot o iwas ang pera sa mga sinasabing pag-iingay na ito at papaano lumikha ng tahimik nitong ginagalawan na siyang mas umaakit pa ng pera. Kung ngayon ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe ka na din at i-click ang bell at all para lagi kang updated sa mga pinakabagong mga kaalaman sa malalim na mundo ng espiritualidad. Ang ingay ay isang senyales ng kaguluhan, kalituhan at kabalisahan. Ito ay indikasyon na ang mga tao ay hindi focused, hindi produktibo at walang respeto sa kanilang sarili at sa iba. Ang pera ay ayaw ng ingay dahil pinahahalagahan nito ang kaayusan, kaepektibuhan at respeto. Gusto ng pera ang mga lugar kung saan ang mga tao ay kalmado, focused at produktibo at kung saan sila ay may pagrespeto sa kanilang mga sarili at sa iba. Ang isa pang halimbawa ng ingay ay ang mga tunog na malalakas. Pansin mo ba na ang mga bangko ay hindi nagpapatugtog? Kung meron man, ito ay banayad lamang o nakaka-relax.
Ito ay dahil sa ang mga bangko ay gustong magpanatili ng tahimik at propesyonal na kapaligiran na umaakit at nagpapanatili ng pera. Bihira ka din namang makakita ng mga bilyonaryo sa club kung saan ay may mga nakakabinging tunog. Ito ay dahil sa ang mga bilyonaryo ay alam na ang tunog na maingay ay isang distraction at pag-aaksaya ng enerhiya at oras. Sila ay mas pinipili na maupo sa mga restaurant na may low jazz music habang sila ay pinag-uusapan ng mga business deals at mga oportunidad. Ang isa pang halimbawa na hindi gusto at nilalayuan ng pera na uri ng ingay ay ang pagyayabang. Ang bragging o pagyayabang ay senyales ng insecurity, kaarugantehan at pagiging ignorante. Ipinapakita lamang ng kilos at ingay na ito na ang isang tao ay walang kumpiyansa sa sarili, walang pagpapakumbaba at hindi nag-iisip ng mabuti. Pinakaayaw ng pera ang pagyayabang dahil ang pera ay mas pinahahalagahan ang kumpiyansa sa sarili, pagpapakumbaba at karunungan. Ang pera ay gustong-gusto sa mga tao na may kumpiyansa sa sarili at sa kanilang kakayahan. Sila ay may kababaan ng loob sa kanilang mga napagtagumpayan at matalino sa kanilang mga desisyon sa buhay. Kapag may nakikita ka na isang tao na labis ang pagyayabang na wala namang layunin kundi ang magmalaki sa iba, madalas na ipinapakita sa iba ang kanilang mga mamahaling gamit at kung ano-ano pang mga ari-arian nila. Ito ay isang malinaw na hakbang upang layuan sila ng pera. Ang pera ay isang introvert at hindi gustong ma-expose o maipagmayabang. Ang pera, para sa malalim na espiritualidad, ay isang mahiyain at sensitibong nilalang dahil pinahahalagahan nito ang kaayusan, kawastuhan at respeto. Upang maakit ito, kailangan mong makalikha ng tahimik na kapaligiran na gusto nito. Ito ay sa pamamagitan ng katahimikan sa isip, sa salita at sa iyong mga aksyon. Sa pagsasabuhay nito, ikaw ay nagpapadala ng hudyat sa pera na makinig at pumunta sa iyo. Takot ang pera sa ingay, pero umiibig ito sa kapayapaan. Maging tahimik ka lamang sa anumang bagay na may kaugnayan sa pera at ito ay siguradong mapapasa iyo. Paano ba makalikha ng tahimik na kapaligiran na siyang umaakit ng pera? Kung nais mong umakit ng pera, kailangan mong makalikha ng tahimik na atmosphere para dito. Ito ay maaaring sa literal o metaporikal o indirektang mga gawain. Aking ipapaliwanag sa iyo ng isa-isa ang mga dapat mong gawin. Una, alisin ang mga ingay o umalis sa iyong ginagalawan kung ito ay maingay. Umiwas sa mga lugar na may maingay at sobrang lakas na tunog, mga pag-aaway, pagsisigawan at mga katulad pa nito. Piliin ang mga lugar kung saan ay may banayad na musika, katahimikan o madalas na ingay ng mga nag-uusap. Imbes na pumunta sa mga maiingay na disco club, pumunta lamang sa mga tahimik na restaurant o library. Pangalawa, alisin mo ang mga ingay sa iyong isipan. Iwasan ang mga negatibo sa isipan. Nakaka-stress man ito o nakakagalit. Piliin lamang ang mga positibong bagay, kapayapaan o kasiyahan. Halimbawa, imbes na mag-alala ka sa mga bayarin, maging mapagpasalamat sa mga kasalukuyang blessings mo at humanap pa ng mga paraan upang madagdagan ang kinikita mo. Pangatlo, iwasan ang pag-iingay sa pera sa pamamagitan ng pananalita o pagmamayabang. Iwasan ang mga pananalita ng kawalang galang, pagyayabang o anumang uri ng pagmamalaki dito. Pang-apat, alisin din ang ingay na ito sa iyong mga aksyon. Iwasan ang mga behavior o ugali na walang saysay, nakakasama o pagiging makasarili.
Piliin ang pagiging mas nakakatulong at pagkamapagbigay. Imbes na gumastos sa mga hindi naman talaga kailangan, ikaw ay mag-ipon at mag-invest sa mga mas may katuturang bagay. Nang sa gayon, kung lumago ang iyong pera, ikaw ay mas makakatulong. Maraming mga tao ang naghihirap sa pera at nai-stress sa kakaisip kung papaano ito mapapanatili. Bukod sa mga siyentipikong pag-aaral sa pera o pananalapi, ay mas mabuting alamin mo na din ang espiritual na aspeto ng pananalapi. Ang pera ay maaaring pagmula ng anxiety, pagka-guilty, kahihiyan o takot sa marami sa atin. Pero ang pera din ay pwedeng maging kasangkapan para maabot ang mga pangarap, masustentuhan ang mga pangangailangan, at masuportahan ng maayos ang ating pangangatawan. Paano ba natin mababago ang relasyon natin sa pera o salapi at umakit ng financial abundance sa ating mga buhay? Ang isa at pinakamabuting gawin ay huwag itong ipag-ingay at huwag ilapit sa ingay. Ang ingay ay nakakaantala sa atin, umuubos ng ating enerhiya o siyang nakakagambala sa atin. Ito ay maaaring pisikal na ingay gaya ng malalakas na tugtog, kalat o kaguluhan. Ito rin ay maaaring ingay sa isipan o mentalidad. Ito ang mga negative thoughts, takot at pagdududa. Ang ingay ay kayang pasukin at sirain ang ating focus, kalinawan at kapayapaan ng isip. Sa pagbawas o pag-alis ng ingay sa ating mga buhay, tayo ay makakalikha ng mas maayos na kapaligiran upang manatili ang pera. Tayo ay magkakaroon ng espasyo para dumaloy ang pera sa atin, imbes na palayuin ito. Iwasan din hanggat maaari ang mga hindi mahalagang pakikipagtalo o yung laging pagpasa ng sisi sa iba. Ang mga argumento at paninisi ay kayang-kayang makalikha ng mas malaki pang problema. Kaya nitong sirain ang ating self-esteem, kumpiyansa at kaligayahan. Kapag tayo ay madalas na makipagtalo o manisi ng iba, tayo ay inuubos natin ang sariling enerhiya. Hinahayaan nating agawin sa ating ito ng iba. Hindi man natin gusto o sinasadya, ay nagpapadala tayo sa sansinukob na hindi tayo karapat-dapat sa kasaganahan. Sa pag-iwas sa anumang argumento o paninisi, mapapanatili natin ang kapayapaan at kabalansehan at sa pamamagitan nito, tayo ay mas aakit pa ng marami pang pabor na pinansyal at mga oportunidad sa ating buhay. Ang taong mahilig at nabubuhay sa kapayapaan ay napakaswerte. Ang kapayapaan ay hindi lamang tungkol sa kawalan ng ingay, malayo sa pagtatalo o stress. Ang kapayapaan ay ang pagkakaroon ng kakalmahan, kaligayahan at kakontentuhan sa anumang meron ka ngayon. Ang kapayapaan o peace ay isang uri ng vibration na siyang nagdadala sa atin papunta sa source ng abundance o kasaganahan at prosperidad. At sa pagpapanatili ng kapayapaan sa ating mga buhay, tayo ay kaya talaga nating maging magnet ng pera at suwerte.